Alam niyo yung kantang Leron-Leron Sinta? Ang alam niya? Okay. Si daw, Leron-Leron Sinta, buko at papaya, dala-dala buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. Tanong, sa kantang Leron-Leron Sinta, ano ang pinakamasakit? Nabali ang sanga, nahulog sa puno, o humanap ng iba? Mga kapatid, napakasakit ng humanap ng iba, no? Mga kapatid, si Jesus kahit nasaktan, hindi siya humanap ng iba. Siya ay patuloy na nagmahal. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat mahalin, minahal pa rin tayo ni Jesus. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat patawarin, pinatawad pa rin tayo ni Jesus. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat sa ating buhay, minahal pa rin tayo ni Jesus. At yun yung kaharian ng Diyos. Yun yung kaharian ng Diyos. Tayo ay minarapat mahalin ng Diyos kahit tayo ay hindi karapat-dapat mahalin. At ito ang pinakamalaking challenge sa atin. Na tayo rin ay magmahal kahit tayo ay nasaktan. Dahil tayo ay minahal ng Diyos. At ito yung malaking hamon sa atin. Natutubo yung pagmamahal na yon sa ating buhay sa pamagitan ng pagsabuhay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating ibanghilyo ngayon, si Jesus ay naglalarawan ng kaharian ng Diyos na isang magsasaka na kung saan ito'y naghahasik ng butil at tumubo ito balang araw at nagkaroon ng harvest. At ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng buto, sabi ni Jesus, ng mustasa. At kahit ito'y maliit, ito'y itinanim at lumago at nagiging puno at maraming mga dumadapo nito na mga ibon. Mga kapatid, paano tutubo ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa? Paano tutubo ang ating relasyon sa Diyos at kapwa? Dapat isabuhay ang salitang cares, na kung saan yung cares ay may acronym. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and Scripture. Salita ng Diyos. Isabuhay ang cares. Na kung saan mangungupisal tayo, we adore God in the Blessed Sacrament and in the Eucharist. Magrosaryo tayo sa buhay natin. At yung pagbabasa natin sa ating Biblia. Kasi nga ang tao ay hindi mabubuhay sa physical lamang, kundi ito ay mabubuhay sa spiritual na buhay. At yun ang pinaka-importante upang maranasan ang kaharian ng Diyos. At kung tayo ay sumunod sa salita ng Diyos, relasyon sa Diyos, mga kapatid, at relasyon sa kapwa, tayo ay mamumuhay sa kaharian ng Diyos. Meron ding pag-care sa environment. Kung meron tayong concern, kung meron tayong pag-ibig sa Diyos at kapwa, meron tayong cares sa ating environment. Ano ang nangyari ngayon bagong issue ngayon natin ngayon mga kapatid sa social media, sa balita, yung Dupax del Norte. Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Anong nangyari? Mga kapatid, merong pang-aabuso sa kagubatan.
Hindi natin pwedeng i-separate yung kalikasan at ang Diyos na gumawa nito. Kaya nga, sabi na nandoon, mamanahin na't miminahin. Mamanahin na't miminahin. Mana na't mina. Kasi iniisip ng tao, siya ang may kontrol ng lahat. Siya ay matalino. Kaya niyang abusuhin ang kalikasan. Pero hindi yan kalooban ng Diyos. Kung kaya nga abusuhin ang kalikasan, kaya niyang abusuhin ang kapwa. Kaya nga mga kapatid, sana lahat ng Kristiyano ay merong pag-cares. May pagmamahal sa Diyos at may pagmamahal din sa kalikasan. Na kung saan tayo ay mawawala. Pero yung kalikasan nandyan. Sino ang susunod? Sino ang mahirapan? Ang sumusunod na mga kabataan. Kaya nga, mamanahin na't miminahin. Kung meron tayong, ano ang pinaka-challenge sa atin bilang isang Kristiyano, bilang Christian country dito sa ating bansa? Yung pinaka-challenge sa atin, ngayon po mga kapatid, ay yung salitang evangelization. Evangelization. Ano yung evangelization? Yung pagsisiwalat sa salita ng Diyos na sa Jesus. At yung evangelization ay hindi lang matatapos doon sa pagsisiwalat, kundi ito ay pagsasabuhay sa salita ni Jesus sa ating buhay. Kung ang bawat isa ay merong pagkilala at pagsasabuhay kay Jesus, walang pang-aabuso sa kalikasan, walang pang-aabuso sa kapwa. It is because ang taong sumunod sa salita ng Diyos at may takot sa Kanya, mga kapatid, ay mayroong pagrespeto, pag-care sa kabuuhan. Merong pagrespeto sa existence ng ibang tao at sa kapaligiran. Kaya mga kapatid, kung ganito ang puso at isip ng bawat Kristiyano, namumuhay ito sa kaharian ng Diyos. Namumuhay ito sa kaharian ng Diyos. Kung hindi pa ito isinabuhay ng bawat Kristiyano, ibig sabihin, malayo pa sa Kanya ang Diyos. Nakapokus sa material o pangsariling kapakanan. At hindi yon kalooban ng Diyos. Sabi nga ni San Pablo in Romans chapter 14, verse 17, "For the kingdom of God is not a matter of eating, drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Kaya mga kapatid, pagsikapan natin bilang isang Kristiyano na isabuhay ang Kanyang utos, mag-care, magmahal sa Diyos at kapwa, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, upang madarama natin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Amen.